Matapos na maibuking ng Remate Expose Team ang simpleng racket at ang lantarang kalokohan ng mga empleyado ng Registry of Deeds sa lungsod ng Valenzuela, ay dumagsa na ang email at text sa Remate Expose ng ating mga kababayang humihingi ng saklolo para isiwalat ang katiwalian sa Registry of Deeds naman sa lungsod ng Maynila. Biktima daw sila ng korupsyon sa loob ng nasabing tanggapan. To all the staff of Remate Expose, paki-expose naman po ang panghihingi ng isang empleyado ng gobyerno dyan sa may Registry of Deeds sa Manila. Kilala lang po namin siya sa pangalang Vince Cabrera. Nung una po ay ina-assess lang niya kami sa aming kaso. At kung ano-ano pong dokumento ang hinihingi namin sa kanila, sa gitna po ng transaksyon ay bigla niya pong sinabi sa akin na mayroon daw kaming kailangang bayaran na 500 pesos para mapabilis ang pagkuha namin ng papel. Wala po itong resibo at sa takot na hindi na maproseso ang aming dokumento ay napilitan kaming magbayad. Sana po ay inyong matutukan ang aming kaso. Salamat po. At syempre pa, di na kami nag-aksaya ng oras para patunayan ang sumbong na ito ng ating mga kababayan. Sinadya namin ang sangay ng Registry of Deeds sa Maynila. Target ng Remate Expose Surveillance Team ang isang government employee na nagpapakilala sa pangalang Vincent Cabrera. Ang government employee na humihingi ng tongpats o patong sa bawat Pinoy na makikipagtransaksyon sa kanya. Kunwari ay isang property ang aming bibilin at kinakailangan naming beripikahin ang titulong aming hawak sa tanggapan ng Registry of Deeds sa Maynila. Hinanap na namin ang naturang opisina. Sa RD. Pagpasok sa loob ay kita na din ang dami ng mga taong maaga pa lang ay nakapila na dito. Sandali kami nagmasid at nang makita namin ang aming target ay dito na kami nagsimulang makipagtransaksyon. Apat ako ba, sir? Apat ako ba, no? Hindi, pwede dalawa lang muna. Sila, apat talaga? Pwede na, gagamitin ko kayo yan. Baga transfer ka. Yan, apat sila. Apat ako. Apat na. Sabay, sir, dala na na. Dala ko na na. Sige. Dapat na apat na para hindi na kayo pa-marit-marit. Sige, apat. Magkano ba yung apat? Mukha namang walang kakaiba. Pero ito, pansinin ng ihirit na ng Remate Expose Asset ang pagpapabilis sa papeles na aming bineberipika. Pag pinaras ko, sir, magkano? Pag pinaras ko. Ha? Ha? Anong bahala? Dito na kami nagsimulang mag-usisa pa. Sir, magkano pa sa ito ka? 160. 160? Oo. Ilang copy, sir? Ilang copy? Ha? Ilang copy gusto niyo? Tatlo. Pero ito na ko. Dapat mga tatlo. Kailangan sa transport, sa baba, kailangan sa jaya. Tatlong copy. Apat na gusto na. Kasi kailangan ko lang si Bilinti. Ibinin ko kasi para bago ka magkabayaran. Para malaman natin kung malinis. Kailangan pa senti pa yun para malaman natin kung malinis pa kami. Kaya nga. Pag siya ka lang nag-start, para ka rin kayo. Oo. Kasi rin siya ID para magaling tayo. Ito? Magkano mo ano ko? Ha? Ayun, pagkahaba-haba ng transaksyon na iyon ay malinaw na tanging 160 pesos lamang ang halaga ng bawat isang kopya ng dokumentong aming pinapaproseso. Habang malinaw pa sa sikat ng araw ang 500 pisong tongpats na para dito kay Mr. Vincent Cabrera. At matapos ang ilang minutong paghihintay, muli kaming bumalik kay Vincent upang magbayad. Teka, bakit nga pala kami sa iyo magbabayad, gayong di naman ikaw ang kahera ng opisina? At ito, masdan kung paanong takam na takam pa itong mama nang makita ang perang aming daladala. Ganun pa man, tuloy ang transaksyon. Magkano sa 35 sa doon? Pinapasara 160 ba? 640. Okay. Tapos bigyan na siya 500 na siya. Pagbalit na lang. Matapos mabilis namang dinakman nitong mama ang aming bayad, ay patagupan nitong binilang ang pera sa ilalim ng kanyang lamesa
at saka mabilis na ibinulsa. Habang ang resibo na aming hinihintay, Ayun resibo, kailan mo ko? Sa Lunes, bibig sir, para makul sa releasing. ano? Wala ring resibo? Kumpirmado ang sumbong ng texter at ng mga email sender sa Remate Expose. Kaya naman para isumbong ang taong nasa likod ng racket na ito, ay tinungo namin ang tanggapan ng Land Registration Authority. At matapos mapanood ang video, kumbinsido ang pamunuan ng LRA na dapat nang asuntuhin si Mr. Vincent Cabrera. Humingi siya ng pera. At humingi pa siya ng pera. From the video footage, makikita natin na talagang Mr. Vincent Cabrera violated, meron siya talagang binayolate. In general siguro, grave misconduct yung ginawa niya. Mabigat yung mga ganyan. Para na rin nagnakaw ka eh. Maliban sa kasong administratibo na isinampa para sa aldarang pagkakasiba ng naturang tiwaling opisyal ng gobyerno, ay pinag-aaralan din ng LRA ang paghahabla ng kasong kriminal kay Vincent Cabrera. Samantala, patong-patong na kaso din ang kinakaharap ni Mr. Cabrera nang dalhin ng Remate Expose Team ang reklamong ito sa pamunuan ng Civil Service Commission. Kung lalabas na meron siyang personal gain doon sa ginagawa niya, pwede siyang kasuhan ng dishonesty, grave misconduct, at saka conduct prejudicial to the best interest of the service. And on top of that, he can also be considered a fixer under the Anti-Red Tape Act. O ayan, Mr. Vincent Cabrera at sa iba pang kawani ng Registry of Deeds saan mang panig ng bansa. Nawa ay magsilbing leksyon ang expose na ito sa inyong tanggapan upang matigil na ang maliit man o simpleng korupsyon na inyong ginagawa dahil higit sa lahat na inyong pinaparusahan ay ang naghihirap na isang Juan de la Cruz. Dismissal from the service na may kasama pong mga accessory penalties, no? Na perpetual disqualification to public office, forfeiture of retirement benefits, cancellation of civil service eligibility, and forfeiture of his right to take any civil service examination. Ang sa inyong mga sumbong, sandang mga katiwalian, mga racket, mga modus operandi na nais ninyong ibuking ng Remate Expose Team, mag-log on lamang sa www.remate.ph at i-report ang anumang impormasyon. Dahil sa iyo, magsisimula ang pagbabago.